Ang tipo kong negosyo. Ang tipo kong negosyo. Mahahanap mo rin ang iyong perfect match, ang negosyong magsisilbing inspirasyon sa iyo at makapagpapaunlad ng iyong kabuhayan. Hindi lang door number 1, number 2 at number 3 ang magbubukas para sa iyo dahil samut-saring business ang matutuklasan sa Ang Tipo Kong Negosyo. Kung saan ka pa naghahanap ng business opportunity, sa akin lang. May opportunity ka na. Pwede ba kitang abutin? Ikaw kasi ang pangarap ko. Sa'yo na yung SSS, GSIS, pati na ang PhilHealth ko. Basta, akin lang ang pag-ibig mo Ang budget ko sa'yo ay limited. Limited edition. Ang tipo kong negosyo. Sina Tess Ramirez at Direktor Thelma Dumpit Murillo sa Ang Tipo Kong Negosyo. Good morning! Magandang umaga ho ng Biyernes sa inyong lahat. Araw na naman ng Friday, kaya oras na para sa programang Ang Tipo Kong Negosyo. Dito lamang po sa inyong himpilan, DZRB Radyo ng Bayan, 738 kHz sa inyong talapihitan. At napapakinggan din po sa aming kapatid na himpilan. Sa FM band naman, ang DWBR. Ako po si Tess Ramirez at ang aking partner from Department of Trade and Industry. Ang walang kakupas-kupas sa kanyang kagandahan at kaseksihan, syempre, si Director Thelma Dumpit Murillo. Director Thelma, good morning! Good morning, partner Tess. Ang ganda-ganda naman ang bungad natin ngayong Biyernes ng umaga. Kamusta po kayo sa ating pong mga suking taga-subaybay? Diyan lamang po kayo. Love is in the air. Yan, ang lamig ng boses ni Ma'am Thelma talaga. Nakahigop na ako ng mainit na kape. Ngayon, lagay na yan. Oo, kaya ganun. Mabuti nga, bumalik na naman yung lamig, hindi ba, partner? Oo nga, 2 araw ng ganyan, malamig na ulit. Oo, sana nga tumagal pa. Sana nga buong taon ganito. Sana. Anyway, di ba, partner, kahit medyo 1 week pa bago araw ng mga puso, ang lahat ay parang abalang-abala na? Oo, abalang-abala sa paghahanda, di ba? Pero ano ba yung mga, ang tawag dito? Symbols of love. Heart, diba? Heart, oo. Ano pa? Basta yung kulay pula. Ganon? Pwede rin Chinese yun. Pwede rin Maraming mga maaring isimbolo ng kulay red. Oo. Red, pwede rin galit, di ba? Oo, kaya pwede passion. Yes. Oo. Pero yung iba pang symbols, partner, yung, di ba yung Cupido? Oo. Yung si Mr. bata Cupido na may hawak na pana. Oo. Ayan daw yung pinaka masarap na pana Alin? na maaring matikman ng tao, yung pana raw ni Cupido. Ayun, di ba? Pero yung pag-uusapan natin, walang kaugnayan sa pag-ibig. May kaugnayan sa pana. Okay. So, sa linya na yata natin yung ating unang makapanayang part. Yes. May mga lovers tayo, Ma'am Thelma, na adventurer, di ba? Ito yung kanilang libangan. Sama-samang nagpapanaan ba yung tawag doon? Hindi, napana sila. Ng Oo, pag-ibig. sige. Eto, dako na tayo sa ating segmentong ito. Easy to get. At nasa line na nga po natin ang ating unang makakausap, Director Thelma. Yes, walang iba kundi ang marketing director ng Kodanda Archery Range. Walang iba kundi si Ice Morales. Hi, Ice. Welcome to the program. Ice. Miss Ice. Baby. Wala, puro ugong, Tita Litz. I-try natin ulit. Please, Miss Marjorie. Ayan. Okay. Malamig Pero yata ang linya natin, partner? Tita Litz. Nilamig ang linya. Oo. Sige, i-try natin ulit maya-maya. Meron na tayong 12 minutes, mga kaibigan. Makalipas po ang alas 8 ng umaga.
Magandang araw sa kababayang Pilipino. Patuloy na makinig sa DZRB, Radyo ng Bayan 738 kHz. Ang aking paborito sapagkat ito'y tumatalakay sa takbo ng ating gobyerno at sa buhay ng Pilipino tulad ko. Galing sa Miriam College, ako po si Chelsea Pangilinan. Dito sa Radyo ng Bayan, konektado ka. Ngayon, mapapakinggan na ang PBS Radyo ng Bayan saan mang panig ng daigdig. Sa pamamagitan ng internet, mag-log on lamang sa www.pbs.gov.ph. I-click ang Radyo ng Bayan Live o kaya sa www.pinoywebcaster.com. I-click lamang ang Listen. Worldwide na ang PBS Radyo ng Bayan, ang radyo ng bayan. Ang tipo kong negosyo. Ayan, kami rin po ay napapakinggan worldwide kung kayo ay may access sa internet. And balik tayo, Director Telma. Yes, okay. Tuloy-tuloy na tayo. Yung natatanda mo, partner, yung kanta ni... Sino ba kumanta nun? Mr. Cupido. Si Cheryl Cruz? Ha? Cheryl Cruz? Ay, siya ba yun? Akala ko si Cheryl Sharon. Okay. Oh, si Cheryl Cruz, oo. Oh, nandiyan na ba si Ice? Okay na. At sana okay na rin yung kanyang linya. Okay. Ice, baby, are you there? Ice. Naku, ang hina pa rin ang boses ni Ice. Mahina. Malayo ka ba Try sa natin kaya iyo? yung kumuha sa line 2. I-try natin yung line 2, Tita Litz. Kayo na lang po yung dumampot. At mahina ang dito. Ayan. Okay, Ice. Hello. Ayan. Oo. Malakas-lakas na. Okay, umpisa na natin. Ice, welcome to the program. Thank you po. Good morning po. Oo. Saan galing yung pangalan mong Ice? Sa college po. Mga kaibigan ko na po yung nagbigay niyan. Talaga? Oh, saan naman galing yung Kodanda? Parang sounds Africanish. Oo. Sanskrit po siya. It means he who has a bow. Yan po yung sabihin ng Kodanda. Okay. Meron bang baka malakas masyado yung volume ng iyong radyo? Pakihinaan lang yung inyong monitor para hindi tayo mag-feedback on air. Wala po akong radyo dito. Okay. Alright. So, first of all, where is your archery range located? Nasa first basement po siya ng Makati Cinema Square. Oh, so indoor siya. Opo, indoor po siya, fully air-conditioned. Wow. That's great. So kung ikaw ay nasa syudad, hindi ka na kailangan pang magbiyahe, no, partner, para lang if you're interested in archery. Kasi very accessible yung venue. Yung archery, that's one of the Olympic events, hindi ba? Opo, one of the Olympic events. And how did we do in the last participation? Hold on, Mama. Ayan. Yung recent na 2012 na London Olympics, yung contingent natin sa Philippines, yung Philippine contingent, 2 of 11 lang ang pumunta sa London Olympics, 2 of which were archers. So a very small contingent. Yes, very small. And then, 2 of 11 archers pa yung pinadala natin. And then, sa 2014 na Youth Olympic Games, 2 Philippine archers ang nag-qualify to be able to join that Youth Olympic na mangyayari a few months from now. So, tumutulong din kayo para sila ay maghanda na mabuti para diyan sa gagawing representasyon sa Pilipinas. Ice. Anong klase bang paghahanda ang kailangan sa archery? Kasi pag tinitignan mo, partner, di ba parang napakadali na sport, yung hihilahin mo lang yung pinaka-ano niya, then you let go of the arrow. Pero yung yung precision, di ba? Accuracy, yung style. Meron ba mga ganon, Ice? Meron naman po actually. Ang pinaka main thing na ginagawa ng archery para sa isang manlalaro ay pagturo sa kanya ng focus at saka ng patience. Patience? Opo, patience. Kasi kung medyo agitated tayo, hindi natin makakalma yung kamay natin para ma-release yung bow ng diretso para makuha yung target. Oo. Tapos,
kahit po nakatayo lang siya, tas mukha nga pong madali, no? Pero actually, ang kailangan din po talaga ng arm, shoulder, coordination. Opo, hand and eye coordination at saka upper body strength. Ah, really? Opo, kasi with practice, nag-gain ka ng upper body and arm strength. Concentration talagang kailangan dito, Ice, no? Opo. Dapat yun, focus. Yung archery, parang naging famous lang yan nung nakita natin sino ba yung mga, pamoso na into archery? Yung unang naalala, ang pinakamahaba pong famous character of course, si Robin Hood, no? Ay, oo. Oo naman. Si Robin Hood. Si Legolas ng Lord of the Rings. Tapos, yung pinaka-latest natin sa Hunger Games, si Miss Katniss Everdeen. Yung, si Jennifer Lawrence. Si Jennifer Lawrence. Yeah. And then, syempre, meron din sa Avengers, si Hawkeye, ganyan. Tapos, kahit sa TV shows, meron na rin si Arrow, si Green Arrow, at saka yung sa Walking Dead. Meron ding archer doon. Is there a big interest in the sport of archery? Yes, we believe so, ma'am. There's a big interest. Kasi up to now, kahit sa colleges naman natin and universities, it's still one of the physical education subjects na pwedeng i-opt ng mga students to take. And then, consistent naman po and consistent yung pagpapadala natin ng mga manlalaro sa iba't ibang games, kahit sa SEA Games, Southeast Asia, sa area, sa region ng Southeast Asia. Pero saan kulang ng suporta? Para sa mga atleta? Sa mga atleta po na pang-Olympics na, yung suporta po nasa Olympic Committee na po sila. Pero yung interest kasi, ang nakikita namin kawalan. Hello? Oops, ano yun? May nagturo to, Tita Litz. Ayun. Huli na siya sa Chinese New Year. Go, Ice. Ang nakikita lang po namin kawalan ay yung availability at accessibility niya. Kasi yung most of the archery ranges na meron po tayo sa Pilipinas, nasa loob po ng mga membership clubs. So, hindi po siya accessible sa public. Oo. So, the cost is kind of prohibitive, yung membership. Opo. So it's parang ito lang po yung first na air-conditioned na public archery range na pwede ka talagang kahit sino ka, punta ka lang doon, tapos bayad ka lang ng hourly fee, tapos tuturuan ka na ng archery. Ice, meron din bang nagpupunta dyan na sila, bulag, pero naglalaro ng archery? Bulag? O pwede ba yun sa kanila? Pwede po sa kanila. Wala pa po pupunta sa amin kasi actually wala rin kaming equipment for them. Pero internationally po, merong gamit. Merong ganun talaga. Special tactical gear. Ayun. Pwede gamitin ng mga bulag kung gusto nilang mag-archery. Pwede naman po. Pero sa inyo, wala pong nagpupunta, Wala pa pong nagpupunta. Oo. Yung yung archery ba, is this a sport that the Filipino can excel in? Kasi tayo, ang popular lang sa atin yung basketball, boxing. Diba? But archery and other, would you call this an extreme sport? Hindi naman po siya extreme sport eh. At saka, pwede po talaga tayo mag-excel sa kanya kasi nga level playing field naman ng archery dahil hindi naman kailangan ng inherent na mga physical traits katulad ng kailangan matangkad ka or kailangan balintinitan para sa mga running o kaya kailangan mabilis. Kaya ganun. Kasi nga, stationary siya. Right. So, kahit na anong hugis ng katawan, pwede po talagang mag-archery. Oo. Okay, since ang tema natin ngayon ay tungkol sa Valentine's, ayan, may mga couple bang nagpupunta sa inyo na after na manggaling dyan ay nag-aaway na dahil hindi sila nagkasundo? Actually po, ang experience po namin, yung mga couple po na nagpupunta sa amin, lalo pong nagbi-build yung relationship nila kasi mas nagiging close, closer. Learning something new together. Parang nagkakaroon na, parang bago siyang experience as a couple, tapos yung bonding experience din of, parang nag-cheer on sila ng isa't isa. Na hindi, kaya mo yan, kaya natin to, ganyan. So, parang wala naman po kami experience na nag-away sila after. Oo, walang ganun.
Diba, buti naman kung gano'n masaging sila, maganda yung relasyon. Oo nga po. Kasi diba? since one of the things na po na, like we said kanina na tinuturo ng archery is patience. Yes, patience. So parang Ako, I need to take that. I have very little patience. Nako. Let's talk about the business side, Ice. Diba? How long have you had this range? Wala pa po kaming 1 year. Wala pa. A few months open pa lang po kami. I see. And why did you decide to get into it? I mean, are you also an archer? I try as much as I can kasi I like that. You try. Taga Quezon City po ako, and then yung trabaho ko naman po hindi ako kailangan araw-araw nasa range. Oo. Every time nandun ako, nag-shoot po ako, and then nagpapaturo din ako doon sa mga resident experts natin dyan. I see. Yung Ano ba yung levels niya? Meron din bang novice or amateur and then expert or ganon? meron po dalawa po, bale basic at saka advanced. Okay. Oo. And then how many hours do you need to finish before you're able to advance to the advanced stage? meron kasi kaming lessons ng basic archery. So that's about 6,000 pesos for a 10 one-hour session. Tapos lahat po ang kasama na po dyan yung paggamit ng range, yung rental ng equipment, at saka protective gear. I Saka see. dedicated one-on-one coaching. And how much would that cost? 6,000 pesos. 6,000 pesos? Yes. Okay. For those naman who can afford their own gear, magkano kaya aabutin yun? Yung mga may own gear na po, ang rental fee na lang po 200 per hour. Oo. Although, ang experience po namin, pag dumating po doon na may sarili ng gear, usually expert na sila, so hindi na nila kailangan ng coaching, at usually may sarili na din talaga silang protective gear. Oo. So, parang nagsushoot na lang sila para mag-practice talaga. Ayun. At sa mga nagbabalak na pumunta dyan, Ice, ano yung tips na gusto mong sabihin sa kanila? Tips po for the beginners and for those who have not tried it before, punta lang kayo. Siyempre, show up para lang matry. And then, siyempre, kahit na anong atleta naman, follow your coach's instruction. Ganun lang. Yep. Okay, great. So, we'd like to thank you, Ice, for finding time this morning. Baka nagising ka namin ng maaga. Ay, okay lang po. And we hope to stop by Kodanda Archery Range dyan po sa Makati Cinema Square. Okay po. Thank you po. Thank you, Miss Ice Morales, Marketing Director of Kodanda Archery Range. Magandang itry ito, archery, para maiba naman. Kodanda, Sanskrit for he who has a bow. Alright, magbabalik pa po ang programa, ang tipo kong negosyo. Sandali lamang po. Number 1, Aaron. Present. 2, Abanilla. Present. 3, Ancheta. Present. 4, Arguelles. Present. 5, Bartolome. Present. 66, San Roque. Present. 67, Santiago Benjamin. Present. Number 68, Santiago Paula. Present. 69, Santos. Present. 70, Tomas. Maraming lugar sa bansa, siksikan sa classroom. Kaya attendance pa lang, kulang na sa oras. Kaya ang PAGCOR, katuwang ng gobyerno, ay naglaan ng 3 bilyong piso para magpatayo ng mga classrooms. Para di na magsiksikan ang mga estudyante. Ito ang pinakamalaking serbisyong pang-edukasyon na binibigay ng PAGCOR. Building lives that build the nation. Ang mga local, national at international issues. 738 sa Mega Manila. Mas pinaganda, mas pinalawak, mas pinalakas. Ang bagong radyo ng bayan. Sina Direktor Thelma Dumpit Murillo at Tess Ramirez sa Ang Tipo Kong Negosyo. Okay, Director Thelma, baka meron pa kayong gustong sabihin tungkol sa mga programa ng PAGCOR? Go ahead. Ay, oo, may good news ngayon ng PAGCOR. Nagbigay ang PAGCOR ng kabuuang 21.2 billion pesos para sa nation building at ilang mahalagang social-civic projects noong taong 2013. Pinakamataas na contribution nito na naibigay ng PAGCOR para sa nation building sa nagdaang 28 taon.
At ayon kay PAGCOR Chairman Cristina Nagyat Jr., ang kontribusyong ito ng ahensya sa nation building ay mahigit sa kalahati ng 40.52 billion pesos gross income nitong nakaraang taon. Kanyang ipinaliwanag na ito ay bunga ng tamang paggastos ng PAGCOR at sabi niya, nabawasan ng halos 1 bilyong piso yung kabuong gastos ng PAGCOR noong 2013 kumpara sa 2012. So magandang balita yan. Ang pinakamalaking recipient ng PAGCOR funds napunta sa National Treasury noong 2013 at tumanggap ito ng mahigit 13 bilyong piso at nakapaglaan din ng PAGCOR ng halos 6 na bilyong piso para sa iba't ibang mandated recipients nito. So, pangunahin sa advokasya ng PAGCOR ang pagpapatayo ng libo-libong classrooms sa mga pampublikong paaralan sa buong bansa at sa ngayon 5 bilyong piso na ang inilaan ng PAGCOR para sa kanilang school building project. At yan ang kanilang good news mula sa PAGCOR. Bet ko yan. And para naman sa segmentong ito, nasa line na natin, Director Telma, ang ating susunod na makakausap. Para nandun sa nag-iisip, ano ba ang pwede kong ibigay na kakaiba naman, hindi ba? Kasi every year, di ba nakakasawa na rin yung makakatanggap ka ng chocolate. Karaniwan na, ganun eh. Karaniwan na siya. O kaya rose, di ba? So ano naman kaya ang pwedeng maibigay na kakaiba? Nasa linya na ba natin yung ating susunod na panauhin? Yes, sasalay na siya. Okay, pakilala na natin mula sa Quirks, Novelties and Curiosities, the Managing Director, Miss Michelle Chan. Good morning, Michelle. Hi, good morning. Good morning, Yes, Michelle. welcome to the program. You're live on Radyo ng Bayan. Hello. Okay, what is Quirks, Novelties and Curiosities? Yung Quirks, Novelties and Curiosities ay isang gift and novelty item store. Nagsimula kami noong 2009. Tapos ngayon, meron kaming 4 branches. 4 branches already? Wow! Agad. Oo. Sino ba may-ari nito? Sino-sino kayo? Yung pangalan ng kumpanya namin ay For Hermana. So, ibig sabihin nun, 4 na sisters. Oo. So, 4 kasi kami magkakapatid, pero ako tsaka yung pinaka-panganay yung nagmamanage ng business. Yung dalawa, may ibang ginagawa. Pero they always nagko-contribute rin sila ng feedback, ng mga comments. And what can one find when they go to your store? Well, mostly yun nga, novelty items. So, yung mga kakaibang mga gamit. Yung parang akala mo ganito siya, pero ganito pala siya. Marami kaming mga best-selling items na parang mga wallet na mukhang envelope, mga mug na nakakatuwa, mga lalagyan ng laptop, ng iPad na mukhang papel, pero padded pala. Mga ganon, Yung mga novelty items, Miss Michelle, karaniwan, di ba mga recyclable yung materials niya? Sa inyo ganun din ba? Meron kaming mga recyclable, made from recycled material. And then, meron rin naman kami mga from those made from recycled material, recyclable rin siya. Tapos, meron rin kaming mga solar-powered lamp para naman eco-friendly pa rin yung mga items namin. Talaga? Ba? Maganda yun, ha? Meron rin kami isang clock na tumatakbo gamit tubig. Wow! Yun, one of our best-selling items din yun. So, nakikita na mismo yung mga customers namin, hinahanap nila talaga mga earth-friendly gifts. Oo. Yung mga lava lamps. Wala kaming lava lamp. Lamp namin is yun, solar-powered lamp. So, i-charge mo siya sa sun, and then pagdating ng gabi, doon lang siya umiilaw. Automatic na siya. Sensor, pag madilim na. So, nag-start kayo noong 2009. Mahirap bang mag-manage ng isang gift and novelty store? Nung nagsimula kasi kami through Multiply online, tsaka mga bazaar. At that time, mas mahirap kasi parang yung perception ng market is mga gift and novelty items
ano lang sila, parang from China or parang mura lang dapat, parang ganyan. So, nung nag-start kami, parang kailangan namin i-change yung perception kasi lahat ng items namin imported and branded siya from the States, from the UK. So, mas premium yung items namin. So, it's Walang from China. Walang from China, yes. I see. And then, how often do you go out to source products? To source products, well, before, we did mga trade shows. And actually, hanggang ngayon naman, nagta-trade show kami. Pero we also do a lot when we go abroad. It's more of kapag nagbabakasyon, not really for trade shows. Pero just always being on the lookout para sa mga new products. Kasi, ayun, it's more of bringing stuff here sa Manila kaysa sa naman meron kaming makita dito sa Manila. Tapos gagayahin namin. More of nagpapadiscover rin kami sa mga customers namin ng mga first-time items na makikita nila dito sa Philippines. And first time na makikita sa tindahan. The other stores don't have it, kayo lang. Ayun. Parang I can sense na medyo bata pa kayo. What made you get into business? I mean, others would just want to be employed or, have these high dreams of being managers and CEOs. Yung ganon. Well, so kayo, entrep. Yes. Nagkataon lang kasi galing kasi ako advertising, tas nung nag-quit na ako ng trabaho ko, nagkasaktuhan lang rin na yung kapatid ko, yung partner ko, pabalik rin siya from Singapore. So, yun, kami dalawa, wala kaming trabaho, tas nag-apply kami na ng mga spaces. Parang iniisip namin, sige, tingnan na lang natin kung saan tayo pumasok. So, tas mga after 3 months, so we were sourcing mga suppliers, ganyan. After 3 months, na-offer na kami ng space sa Rockwell. So, sabi namin, sige, edi hindi naman, parang i-start na natin, parang tuloyin na natin kasi ito na yung chance. Ayun. And then, ayun, parang within a span of, 6 months, from, yun nga, quitting my job, ng store. So, parang tuloy-tuloyan lang rin. And no turning back. I mean, no regrets. No regrets. Parang to, yun nga, expand our business. Hindi lang that's great. Distribution. Diba, partner, how inspiring? Yes. Oo nga. Maganda yung kanyang nasimula na at naging tuloy-tuloy naman kasi sa nakikita ko, very successful yung kanilang itinayong negosyo eh. Ano yung plano nyo ngayon 2014, Miss Michelle? Well, for 2014, since we expanded kasi last year, we opened a new store last year. Tapos yung Rockwell store namin, which is our first branch, pinalaki rin namin siya last year. So for this year, it's more of focusing on more products, expanding our distribution kasi we also consign sa mga department stores. So parang sana naman maka-expand rin kami to the provinces. And then, bringing in more items, more quirky items. Marami bang mga bumibili ngayon ng mga novelty items? Sa iyong obserbasyon, Michelle? Yeah. Is there a market? Oo. Well, yung mga bumibili sa amin kasi dalawa naman both male and female. Pero syempre, mas malakas talaga mag-shopping ang mga babae. Pero, madalas kanila parang both new and repeat customers sa amin. Kapag merong mga bago, parang matagal sila tumitingin sa store kasi natutuwa, maraming mga tanong, tapos nanonotice sa mga sales lady sa amin, bumabalik rin sila para naman ipakita sa mga pamilya, sa mga kaibigan. So, natutuwa kami kasi yung mga customers namin, parang sayang-saya rin. And para may sense of humor talaga sila. Para naman, syempre yung items kasi namin, nakakatuwa talaga. Ano ba yung mabiling produkto? Bawa, couple shirt, meron ba kayo noon? Yung mga mugs? Wala kaming couple shirt. Meron kami, yes. Nagkaroon kami ng bags, pero yung bags na to, again, it's made from recycled material. So, something quirky pa rin. Yung mabilis sa amin, yun nga, yung wallet namin, it's a Mighty wallet. Tapos yung designs niya nakakaiba, parang mukhang envelope, mukhang notebook, mukhang newspaper. Ano ba yan? Wallet na maswerte?
Partner. Alam mo yung wallet na maswerte. Oo naman. Naabutan ko yun, Ma'am Telma. Sige. And then, we also have yun nga, yung sun jar, solar-powered lamp. Meron din kaming yung best-selling item namin is yung scratch map. It's a map of the whole world and of the Philippines. Tapos yung parang sinascratch mo lang yung mga lugar. Parang mga scratch and win, parang ganyan, na gold foil. Pero sa amin, mapa yung niya. Why do you scratch it? What do you scratch it for? Kunyari napuntahan mo na, kasi nagpag-go kami ng For the Philippines, Scratch Map Philippines. Kung mga napuntahan mo ng, kunyari, Tacloban, Bacolod, yung mga ganong places, pwede mo siya i-scratch. Tapos, sa ilalim ng gold foil, meron siyang mga iba-ibang mga kulay ng provinces natin. Okay. Ayun. That's different. Ito sa mga gusto mag-travel, yung mga, maraming gustong puntahan para naman, makavisit naman ng iba-ibang mga lugar. Okay, so, siguro panghuling tanong na lang natin, anong maipapayo mo doon sa mga gustong mag-umpisa ng negosyo? Yung pinaka, lang naman, important is, don't give up, I guess. Kasi, madali lang naman talaga maghanap ng trabaho, parang marami kang pwedeng ma-applyan, pero kasi kapag negosyo, marami kang kailangan gawin. Parang maraming initiative dapat, parang minsan ma-overwhelm ka sa rami ng kailangan gawin, pero parang at the end of the day, kaya mo yan. Parang ganyan. Yung satisfaction ba iba kung ikaw ang may-ari ng negosyo at ikaw ay isang empleyado lang? Oo, for me, oo. Parang nakakaiba pa rin yung feeling na nakikita mo yung paper bag hawak-hawak ng customer. Parang kapag naglalakad ka tapos nakita mo yung paper bag ng store mo, parang, uy, bumala siya! Parang nakakakilig pa rin yung feeling. Okay, good luck, Michelle. Sana lalo pa kayong magkaroon ng maraming branch ngayong 2014. Thank you. Yes, sana rin. Okay. Thank you, Michelle Chan, Managing Director of Quirks, Novelties, and Curiosities. Thank you. At doon sa mga nagbabalak na gayahin ang ginawa ni Miss Michelle Chan, go na kayo ngayon 2014. Why not? Diba? I-try nyo yung ganyang klaseng negosyo para magkaroon sila ng kakumpetensya. Ganun. Diba, Director Telma? Hindi. Dapat hanapin nila kung ano yung kanilang passion. Oo. Yung kanilang interest. Kasi kung hindi naman sa'yo, interesting para sa'yo, yung pinapasok na negosyo, walang mangyayari doon. Sabagay, kung hindi mo talaga hilig, ay walang mangyayari. Baka ilang days lang, sarado na kagad yung inyong store. No, yun yung nagiging sanhi ng failure sa business kapag hindi nyo hilig, wag nyo nang i-try para naman hindi mabigo sa inyong susuunging negosyo, di ba? Meron tayong 41 minutes makalipas ang 8 o'clock. Break muna tayo. Philippine Broadcasting Service, Radyo ng Bayan 738 sa Mega Manila. One Philippines, one network, PBS. Alam niyo ba ang matandang kasabihan na kung ang kayamanan ay naglalaho na parang bula, ang karunungan ay tataglayin mo hanggang sa iyong pagtanda. Hindi natin ipagpapaliban ang mga pangangailangan ng ating mga estudyante. Kaya't sisikapin nating punan ang kakulangan sa ating mga silid-aralan. Dekalidad na edukasyon, kabilang ang edukasyong bokasyonal para makapaghanap ng marangal na trabaho ang hindi makapagkolehiyo. Si Pangulong Benigno Simeon Aquino III.
maraming lugar sa bansa, siksikan sa classroom. Kaya attendance pa lang, kulang na sa oras. Kaya ang PAGCOR, katuwang ng gobyerno, ay naglaan ng 3 bilyong piso para magpatayo ng mga classrooms. Para di na magsiksikan ang mga estudyante. Ito ang pinakamalaking serbisyong pang-edukasyon na binibigay ng PAGCOR. Building lives that build the nation. Alamin ang mga local, national at international issues. 738 sa Mega Manila. Mas pinaganda, mas pinalawak, mas pinalakas. Ang bagong radyo ng bayan. Kung saan ka pa naghahanap ng business opportunity, sa akin lang, may opportunity ka na. Pwede ba kitang abutin? Ikaw kasi ang pangarap ko. Sa'yo na yung SSS, GSIS, pati na ang PhilHealth ko. Basta, akin lang ang pag-ibig mo, ha? Ang budget ko sa'yo ay limited. Limited edition. Ang tipo kong negosyo. Sina Tess Ramirez at Direktor Thelma Dumpit Murillo sa Ang Tipo Kong Negosyo. First time mo? Para naman po sa segment na ito, Director Thelma. Yes, at kanina nga nabanggit na natin na tuwing Valentine's, karaniwan ng naregalo dyan, syempre, chocolates, bulaklak. Ano ba favorite flower mo, partner? Flower? Oo. Ano lang? Rose? Ayaw mo na sa pagita. Ha? National flower. Ano yun? Sampagita. Akala ko pa, ang tinatanong niyo, favorite flower ko. National flower pala. Hindi, yun nga tinanong ko kung anong favorite flower mo. Sabi mo, rose. Sabi ko naman, ayaw mo ng sampagita, national flower. Di ba yun yung karaniwang inilalagay sa altar ng mga Katoliko? Oo. Yung sampagita. Sa mga estatwa. Sa mga imahe. Ayun. Anyway, pag-usapan natin hindi bulaklak o hindi tsokolate. At kakaibang tsokolate ito. Kasi bukod sa masarap, nakakalasing. Meron kasing liquor. Lasingin tayo ngayong umaga, ha? Sino ang manlalasing sa atin ngayong umaga? Wala pang bibili. Ha? Wala pang buyer. Pero nandiyan yung seller. Nandiyan na ba yung ating susunod na kausapin? Nasa lane na. Okay. Pakilala natin, may-ari ng liquor bonbons. Ms. Joanna Lim, welcome to the program. Thank you po. Good morning po, Director Thelma. Yes. Naku, parang neneng-nene naman nung kausap natin. Oo nga. Mahina rin ang kanyang dating. Boses lang po. Boses lang. Oo. Okay. Liquor bonbons, that's the name of your store or what? Liquor bonbons po. Is this a standalone store or online or what? Where can we find it? Bali, order lang po. Bali, home-based baker po ako. So, in-order lang nila tapos pinipick up po nila sa store namin. Ayun. Ano, partner, yan na yata ang style ngayon. Yung mga parang home-based na lang. Para menos sa overhead, ano? Meron naman po, ma-order naman po nila sa Facebook page ko. Oo. Facebook.com/liquorbonbons. Tapos po din order sa akin from there. Tapos po, after na mag-order, pwede nila pick upin sa store namin sa Pizza-Mart. Okay. Alright. So, let's talk about your product. What's in it? What's different about it from other chocolates? Bali po yung liquor bonbons po. It's a liquor-infused chocolate po. So, hindi po siya yung katulad ng mga nabibili po sa market na yung parang, kung familiar po kayo, yung parang nakalagay po siya sa bote, tapos chocolate, pag kinain mo, di ba may alcohol sa loob? Yeah. Kung familiar po kayo doon. Hindi po siya ganun. Bali po, cake po siya. Parang cake-like po siya na medyo fudgy. Na na na-incorporate na po doon yung alcohol. So pag kinain mo po siya, wala pong liquid or anything. Yeah. Pero nalalagyan mo po yung alcohol. So it's like a rum cake. Parang rum cake. Or a fruit cake.
Opo, parang ganun po. Eh di malalasahan mo talaga siya. Iba na yung... Malalasahan mo po talaga yung alcohol. At partner, nakakatuwa kasi iba-iba yung level ng alcohol kung hindi mo masyadong type, di ba? Drunk, tipsy, sober. Oo, Hello? so yung alcohol levels nila, meron silang sober, tipsy, drunk, wasted. Talaga. Opo. Yung wasted po, yun po yung pinakamataas na level. Yun po yung matitaste mo na po talaga. Pero I can assure naman po, kasi meron akong mga customers na nakakain siya in one sitting. Hindi naman sila nalalasing. O sa mga ilang piraso bago ka malasing? Hindi ko, kasi po ang estimate po na, pag gumagawa po ako, bali sa isang shot po, pag wasted po, sa isang shot po, nasa mga 5 bonbons po ang isang shot. Tapos, ang drunk po, mga nasa 8 to 10. Tapos Pepsi po, medyo pang taste lang po talaga siya. Tsaka mababa yung alcohol content. Hindi naman pala masyado. Hello? Diba? Ano yun? May dumaang higante. Higanting ano ba yan, Tita Liz? Ay, ano bang may mga mahiwaga tayong naririnig na mga tunog? Baka mga lasing. Hindi ko nga alam kung hello? Oo. Okay. So, you can choose what alcohol level you like, di ba? Opo. Actually po may mga flavors po. Depending on the flavors, dun po tayo, yun na po yung mga alcohol content. Here po yung wasted po, dun po yung Bacardi rum, yun po yung start natin, yung Bacardi Classic. Oo. Tapos, meron po tayong rum and taisin, Bacardi rum and taisin, Absolute Black Forest, ganun po. Wow. And how has the sales been? Okay naman po. Bali, meron naman tayo steady customers. Tapos, especially po pag Christmas, meron corporate giveaways. May kumukuha sa atin for corporate giveaways. Tapos, may nag-ano din po for weddings, ganyan. Talaga? That's great. So, yung parang mga giveaways nila, di ba, partner? Oo nga. Pero Director Telma, ang iniisip ko, halimbawa mag-asawa nagpunta sa kanila, tapos kasama yung mga anak. Eh, syempre, pag nakita yung tsokolate, gustong tikman yun, di ba? Paano ngayon yun? Bali sa sober po tayo. Yung sober po kasi natin, meron po tayong, meron po tayong Oreo cheese pops, tapos meron din po tayo mga iba-ibang flavors po na wala po talaga siyang alcohol. Pambata. So, meron po pambata. Pero yung mga katulad po natin, mahilig din po sa gano'n. Oreo cheesecake, ganyan. Right. Kumbaga sa drink partner, virgin. Yes. Diba? Yung parang virgin pina colada. Walang liquor. That's right. Okay. So, napansin mo ba na parang seasonal lamang tumataas yung iyong benta? O all year round naman okay ka? Medyo seasonal po. Parang tumataas lang sa pag-Christmas, ganyan. Oo. Pero yung mga weddings naman po, minsan, continuous naman. Natanong ko na ba kung bakit ito yung pinasukan mo na negosyo? Ay, hindi ka po. Okay. So, bakit ito yung napasok mo na negosyo? Bali po kasi, mahilig kasi po, pinag-gift po siya, tapos marami nag-order. So, sabi ng mga friends ko, parang bakit hindi ko na lang siya gawing business? Tapos okay naman, sumali po ako sa bazaar dati. So, parang hobby mo lang siya dati? Partner? Oo, nawala. Joanna? Ako, naputo si Joanna. Hello? Ayun. Okay. Biglang nabuhay. So, you started it as a hobby? Opo, it started po as a hobby. Okay, tapos, and then? Tapos nung nag-bazaar po ako, naging okay naman po sa bazaar. Oo. Opo. Pero po, aside from the liquor bonbons po, we have additional products na po, like the Cinco Leches. It's, if you're familiar po with the Tres Leches cake, it's parang cake po siya, tapos meron po siyang 5 kinds of milk. Tapos parang ni-soak po siya sa 5 kinds of milk. Yun po yung one of the best sellers now. Tapos we also have the salted caramel pops. Salted caramel. Opo. Okay. So marami na, parang nag-diversify na po tayo aside from the liquor bonbon. And what are your price points? Baka naman medyo masyadong mahal siya. Yung sa liquor bonbons po, medyo may pagka-pricey po siya. Nasa 210 po siya for 6 pieces. Tapos 390 for 12. Tapos 480 for
480 for the biggest one, which is 18. Pero aside from that po, yung sinasabi ko po, yung kunyari, yung fresh lettuce po, it's a big cake po. It's 12 inches. Nasa 650 lang po siya. Tapos meron din po tayong smaller version nun. Nasa 8x8 po. Nasa ano po siya. Nasa 400 lang po. Tapos yung sa mga pops po natin, yung box of 6 po natin, nasa 100 pesos lang siya. Tapos 180 for the 12. Tapos 240 for the 18. So medyo mas mura po siya. Kung may naghanap po ng pang Valentine's na medyo mas cheaper, yun po. Tapos yung may Graham balls din po tayo, that's only 5 pesos per pop. Meron ka bang minimum number of orders before you deliver? For delivery po, meron po tayong minimum. Actually po, pag yung sa liquor bonbons po, kasi mahirap po kasi gumawa ng one batch lang. So, may minimum po tayo na 12 boxes. Okay. Tapos, for Makati po, ang delivery charge po natin is 200. For Ortigas po, 100. Oo. Apo. Ayan, okay. Sa mga nagbabalak magpa-deliver, maghanda na kayo ng ganyang amount para matikman ang kanilang produkto. Okay, maraming salamat. Joanna, maraming salamat. Thank you po. Thank you po for having me. Thank you. Advance Happy Valentine's. Kayo din po. God bless po. Bye. Happy weekend. Bye. Ayan. Nalasing ba kayo sa aming usapan? Director Dalma, meron pa tayong time para sa segmentong ito. Dali lang. Ito na po. Drive my caravan. Ano yung kaabang-abang na mga event ngayong month of February, Director Talma? Yes, of course. Unahin na natin dyan sa DTI Car sa Baguio City, yung annual Flower Festival partner. Palagbanga Flower Festival. Next week na yata yan And then, meron din tayong Siam Festival, dyan din sa DTI Car, provincial exhibit naman ng Luna, Apayao. Tapos, dito po, bandang regions. Ano ba to? Puro ano pala to, DTI Car. Yung meron din Kabugao, Agro-Industrial Fair. So, lahat po ng ating mga kaibigan at tagapakinig na interesado o mapupunta, magagawi dyan po sa Kalinga, ito po yung mga pupuntahan ninyong festivals. Kung nandyan naman kayo sa Negros Oriental, meron po tayong turnover ng Bamboo Shared Service Facility. At ito ay courtesy of DTI Region 7 Negros Oriental. So ito'y pagsuporta ng DTI doon sa abaca weaving industry at saka food processing para naman sa mga dairy farmers. And finally, meron din tayong Designers Seminar Workshop. Gaganapin naman sa Cebu City. Para sa detalye, tumawag na lang po kayo sa aming DTI Region 7 office. Yan. So, yan lamang, partner, para sa ngayon. At para po dun sa interesado, para sa ibang seminars at workshops ng DTI, maaari kayong tumawag sa BISMED o yung Bureau of Micro, Small, and Medium Enterprise Development. Nandiyan po sa telepono bilang 897-1693. Okay. Sina Direktor Thelma Dumpit Murillo at Tess Ramirez sa Ang Tipo Kong Negosyo. Bago tayo tuloy ang magwakas, Director Thelma, ating pinasasalamatan ang lahat ng ating mga nakagapay sa production side. Thank you kay Miss Marela Jem Castro, Marjorie Posas, at sa ating technical engineers, Engineer Lita de los Santos, sa DWBR kay June Paladan, at sa ating technical supervisor, Jet Canco. At syempre sa lahat ng ating mga suking taga-subaybay, partner, na kung di dahil sa kanila ay wala tayo dito. Correct. Maraming salamat po. Maraming salamat po at all our love. Especially next week. Pagbalik natin next week, ano ng petsa yun? Friday pala yun Feb 14. Ay, suwak na suwak pala. Nako, our love edition.
Anyway, thank you very much, partner. Muli tayo magkaringigan sa susunod na Biyernes. Ito po ang inyong lingkod, Thelma Dumpit Murillo. Have a nice weekend. Ako po naman si Tess Ramirez. Maraming salamat. Until next Friday, mga kaibigan. Have a nice weekend. Ingat po kayo. God bless.